Tinalakay naman po ng mga mambabatas sa komite ang mga mandato at programa ng mga ahensyang nakapaloob sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Live pa rin po mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renya. Una sa balita, live. Kate? Yes, Kate? Kate. Zay, humiling ng suporta sa Kongreso ang BCDA sa kanilang dalawang legislative agenda na inilatag. Ilan dito ay nakatuon sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay para sa kanilang mga trabahador na nasa economic zone. Sa pagsalang ng Bases Conversion and Development Authority, Sa pagsalang ng Bases Conversion and Development Authority sa Special Committee ng Bases Conversion ng Kamara na pinangungunahan bilang chairperson ni San Jose del Monte City Lone District Representative Arturo Robes, ipinisenta ng BCDA at ng mga katuwang na ahensya ang kanilang mandato at nakalatag na programa para mas mapalakas pa ang pag-attract ng investment sa bansa, makapagbigay ng trabaho sa mamamayang Pilipino at lumakas ang ekonomiya ng bansa. Kinabibilangan ito ng Subic Bay Metropolitan Authority, Clark Development Corporation, John Hay Management Corporation at Poro Point Management Corporation. Sa pagpresenta ng BCDA, malugod nilang ibinalita na umabot na ng 91.2 billion pesos ang naitala sa investment commitments para sa taong 2024 hanggang 2025. Sa pamamagitan nito, nasa 13,700 na bagong trabaho ang ma-generate sa bagong developments. Bukod dito, inilatag din nila ang dalawang legislative agenda para sa 20th Congress. Una ang leasehold to freehold. Sa ilalim nito, maaaring mabigyan ng accessible at affordable na pabahay ang mga nagtatrabahong Pilipino na nasa economic zone. Kapag naipasa, nababawasan na ang kanilang travel time sa pagbiyahe at magkakaroon ng maraming oras sa kanilang pamilya. Suportado rin ito ang 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. at makikinabang ang nasa higit 150,000 na mga trabahador. At ang pangalawa ay ang 30-year corporate term extension na layong mapahaba ang term para sa mga investor at shareholder. Ilang mga programa rin ng ahensya ang kanilang nakalatag ngayon, katulad ng San Fernando Seaport Modernization, Poro Point High Cliffs Disposition, Poro Point Biwok Development at PPMC Government Housing Projects. Zay, pinaabot din ang ilang mambabatas na presence sa pagdinig na sana ay madagdagan pa ang domestic flights sa Clark International Airport. Ayon naman sa Clark International Airport Corporation, nakikipag-ugnayan na sila sa ilang ahensya ng pamahalaan para makapag-attract pa ng mas maraming international flights. At pangunahing kinokonsidera dito ay ang prices at space availability ng naturang paliparan. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo.